Maligayang Pasko mga kabombo! Sa tuwing papalapit ang Yuletide season, marami sa ating ang nagbabalak na bumisita sa pamilya, kaibigan o di kaya mag-holiday out of town. Ngunit naisip mo na ba kung paano naapektuhan ng ating paglalakbay ang kalikasan? Ang bawat biyahe sa eroplano man, kotse o bus ay may tinatawag na carbon footprint. Ito ang dami ng greenhouse gas emissions na nailalabas natin sa hangin habang naglalakbay. Ano nga ba ang carbon footprint? Ang carbon footprint ay parang marka ng ating mga aksyon sa planeta. Halimbawa, ang biyahe sa eroplano mula Maynila papuntang Baguio ay naglalabas ng maraming carbon dioxide. Kahit na masaya ang biyahe, nakakaapekto ito sa global warming at pagbabago ng klima. Kahit ang simpleng road trip sa kotse ay may epekto rin, lalo na kung mag-isa lang ang sakay at mataas ang fuel consumption. Kaya't mahalagang maging maalam sa ating mga holiday travel choices. Pero huwag mag-alala mga kabombo, may mga paraan para ma-enjoy natin ang Pasko nang hindi labis ang epekto sa kalikasan. Heto ang ilang tips. Una, magplano ng maayos. Halimbawa, imbis na magpunta ng magkakahiwalaing lugar sa magkakaibang araw, pagsamahin ang lahat sa isang biyahe. Pangalawa, gamitin ang pampublikong transportasyon o mag-carpool. Mas kaunti ang emisyon, nakakatipid at mas masaya kapag kasama ang pamilya o kaibigan. Pangatlo ay pumili ng eco-friendly na transportasyon. Kung posible, mas mababa ang carbon footprint ng tren at bus kumpara sa eroplano. Pang-apat, offset ang iyong emissions. Maraming organisasyon ang nag-aalok ng tree planting programs o renewable energy projects kung saan pwede mong i-contribute ang halagang katumbas ng carbon emissions ng biyahe mo. Panglima, suporta ang lokal na destinasyon. Ang pagbisita sa mga malalapit na lugar ay mas eco-friendly at nakakatulong din sa lokal na komunidad. Halimbawa, si Aling Maria sa Baguio ay nagbisita lang sa kanyang pamilya sa La Trinidad gamit ang jeep at nag-carpool kasama ang kapitbahay. Sa ganitong paraan, nabawasan ang emissions at mas masaya pa dahil magkakasama sila sa biyahe. Kaya ngayong Pasko kabombo, alalahanin natin na ang bawat desisyon sa paglalakbay ay may epekto sa ating kalikasan. Maglakbay ng maayos, bawasan ang emissions, at kung pwede, tulungan natin ang planeta sa pamamagitan ng tree planting o eco-friendly projects. Sa ganitong paraan, hindi lang natin na-enjoy ang holiday season, nakakatulong pa tayo sa kinabukasan ng ating mundo. Mula sa lahat ng nasa Bombo Radyo Baguio, maligayang Pasko at manigong bagong taon, kabombo! I-celebrate natin ang Pasko ng responsable, masaya at eco-friendly. Ako, si Bombo Novi Organo, and this is Bombo Radyo Philippines #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines!